Bill and Sandra, when things like this are happening. So I'm taking pictures with my Sony as well. And I don't know. That's just some. Here, let's go. Let's try it. What is that? This means just. Is this a sign from heaven? Watch this. What is that? Have eyewitness photos, crystal clear photos of these orbs also now being published. Do those look like drones to you? No, they look like embryos. Yeah, they look like some sort of embryo or some sort of massive, I don't know, circular orb with some sort of field around them, hovering. This is what we're seeing now. So, again, also other eyewitnesses seeing these sort of like wheel within a wheel. Like something like right out of the Bible. Look at these. This is over New Jersey. Wheel over wheel. Does that look like some sort of any kind of a drone that you've ever seen before? Drone. Looks like biblical drawings, like a wheel within a wheel, like Ezekiel, right? I mean, you have drawings like this going back thousands of years, by the way. Some of these from the 1600s right here. These sort of wheel within a wheel in the sky. What are these things? Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? UFO? Drone? Star? Unfocused captured ng camera? O anghel nakalagay sa Biblia? Gusto ko pong maunawaan nyo mga kapatid, anumang nagtitrending ngayon nakikita sa kalangitan ay kino-connect sa mga biblical prophecy. At tayo kasi ay nabubuhay na sa mga propesiya. We are living in the last days. Na malapit na tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. At yung mga bagay na ito, mga phenomena nangyayari po sa kalangitan, takot po ang nakikreate sa mga taong hindi alam po ang nakalagay sa biblical prophecy. Lalo na yung walang alam talaga sa salita ng Diyos. Kasi nga, ano ba to? Nasasakop na ba tayo ng alien? Meron bang extraterrestrial? Diba? Minsan pa nga po nire-relate lang sa mga typical o practical na bagay. Kasi drone nga daw po Mukha daw drone Pero meron bang ganito kataas na drone at ganito katayog? Diba? Hindi nga po makaptured ng camera. Kahit pinaka malinaw na camera yung gamit. Nahirapan po sa pag-focus kung ano to. Ibig sabihin napakataas. Merong altitude level lang po ang mga drone po sa panahon natin ngayon. Kahit marami pong nagsasabi na hindi, gawa-gawa lang ng tao yan. Sino gagawa po niyan mga kapatid? Hindi kasi natin pwedeng tanggalin yung realidad na pwedeng may nagpapakintang ganyan, glimpse or sign, pero hindi ko mai-conclude sa inyo kasi nga actual po yung nangyari po dun sa video. Kung gusto nyo pong panoorin nyo po at nagbabiral po yan at marami kayong aral matututunan sa videong ito pagkatapos mapanood ang bagay na yan. Kasi ito yung sinabi ng Lucas chapter 21 verse 25 hanggang 26, may mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagbag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. Alam mo ba kapatid kung bakit kinokonek yan sa anghel? Kasi ang anghel ay hindi lang talaga ito ang itsura. Yung creatures po sa langit na pinakita sa vision ng mga propeta. Dahil ito yung na-picturize sa atin simula nung bata at nung tumanda tayo, ito yung itsura sa isipan natin ng anghel. Pero makinig ka at humanda dahil kung hindi mo pa alam, ito ang nakalagay sa Biblia patungkol sa mga anghel. Ezekiel chapter 1 verse 15. Habang nakatingin ako sa apat na buhay na nilalang, nakita ko ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang apat na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malalapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. I told you before mga kapatid, dahil naglalabas ako ng mga angelology sa mga video po natin. At yung mga matatagal na pong follower, alam na po kung ano itsura niyan. At sa mga nakapag-aral na noon, ngayon nasa social media tayo. Ito ay kaparaanan ng Panginoon para malaman mo na marami ka pang bagay na malalaman pagdating sa salita ng Diyos. Actually, hindi natin dapat ikatakot yan, lalo na kung nakakilala ka kay Lord.
Kasi normal lang yung mangyayari po kung may makikita tayong sign po sa kalangitan o kung ano yung nagaganap dito po sa paligid po natin. Kaya lang maraming natatakot po dahil sa Ezekiel vision, merong mangyayari o merong nangyaring masama nung nagpapakita ang Panginoon ng mga bagay mula sa langit sa mga propeta sa Old Testament. Ngayon, pwede may pinapasabi ang Panginoon sa atin. Dapat alam mo kung ano yung duty mo at kung ano ang preparation natin pagdating ng paghahari ng Panginoon in physical. Ano mang nangyayaring trending sa buong mundo na ikino-connect sa pagdating ng Panginoon, sa end times, sa last days, ito yung tatandaan mo na pinakamahalagang masiyasat at malaman yung ating relasyon sa Panginoon. Malilipas po yung trending na ito, yung news po na ito, na may nakita sa langit. Ang tanong, kamusta yung relasyon mo kay Lord? Kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? Bago yung kanyang pagdating, bago yung end time. Are you ready? O hanggang ngayon, nasa kapangyarihan ka pa rin ng kasalanan, gumagawa ka pa rin ng mali, hindi pa rin nagbabago yung buhay natin. Ito yung time para sabihin ko sa iyo kapatid, na hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong lumapit sa Diyos at magsisi. Gusto mag-thank you doon sa mga nagtatag, nagme-mention sa akin, sa mga hindi nila maintindihan, kahit sobrang busy ko, so nagiging madaling access po para sa akin na may matumbok na lesson at may ma-share po ako sa inyo. Salamat dahil na-appreciate nyo yung mga ginagawa ko po. Napapanood nyo man po ito sa YouTube, Facebook, TikTok. Salamat mga kapatid. At prayer ko sa iyo lalo kang lumago at maging daan ang pag-aaral at ang video na ito para lalo mo makilala ang Panginoon. Kung shinare lang to ng iyong kakilala, kaibigan, kapatid, hindi po ito aksidente. Layunin ng Panginoon na ipaabot sa iyo na mahal ka niya. I pray na lalo kang magpatuloy. Lumalim ang pananampalataya at pagkakilala mo sa Panginoon. Magkaroon ng paglago spiritual sa iyong buhay. Thank you kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Kung meron kang gustong sabihin, let me know in the comment section. Kung may mga bagay na hindi ako nasabi, lagyan niyo po sa comment section. At kung agree ka, follow ka, subscribe ka sa mga napanood na platform ito. God bless po. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.